O eto mga tol, kapapasok lang mainit na balita 'to mga tol, 'no. Nagkaroon pala ng banggaan ngayon 'no, dito sa may, West Philippine Sea ang China Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas. At sinisisi ng China, siyempre usual mga tol, wala namang pagbabago dun. Sinisisi ng China ang Pilipinas na dahilan daw ng pagbabangga at ang Pilipinas daw mga tol, ang bumangga sa kanila. Well, eto panoorin natin 'tong balitang 'to, mula rito sa inquirer.net 'no. At yan ay sinagot na ng AFP, papanoorin din natin 'yun mamaya mga tol. Pero bago 'yan siyempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka 'pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. 'Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. The Chinese Coast Guard says a Philippine supply ship collided with one of its vessels near Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Yan, sa The Ayungin Chinese Coast Shoal. Guard is pinning the blame on the Philippines for the incident, claiming the Filipino ship illegally entered the waters near Ayungin Shoal at 5:59 a.m. on Monday, June 17. So hindi na bago 'yon dahil nga inaangkin nila pati West Philippine Sea, inaakusahan nila ang Pilipinas na illegal daw na pumasok sa katubigan nila, 'no, sa Ayungin Shoal dahil nga meron tayong barko doon na sinusuplayan natin. So sinisisi na naman tayo nila mga tol. The CCG says they took control measures against the Philippine vessel, which allegedly ignored its repeated warnings. According to the Chinese Coast Guard, the Philippines has violated the international regulations for preventing collisions at sea. Biruin mo, gumagamit sila ng mga ganitong titigas na mukha, no? Gumagamit sila ng mga ganito, violated the international regulations. Ang titigas na mukha naman nila gumamit ng mga ganito. Eh, ilang ulit nilang binabiolate yan eh. Yung international regulation for preventing collision, ilang beses nang na-videohan, bumabangga sila. Humaharang sila sa harap ng mga barko natin, mga tol, at binabangga pa nila. Sila madalas gumagawa niyan eh. O di ba? O ngayon ibinibigay nila, ibinabato nila sa Pilipinas at titigas na mukha, di ba? Ano, violated the international regulations for preventing collisions at the sea and deliberately approached the Chinese ship in an unprofessional manner, causing a collision. Di ba sila gumagawa niyan? Oh, asan yung video nila? Asan yung report nila? O, di ba sabi sila na binangga sila ng barko ng Pilipinas? Asan yung video nila? Eh sila gumagawa niyan, di ba? Wala nga silang pakialam diyan sa batas na yan. Ngayon ginagamit-gamit nila. Titigas na mukha, no? China also claims that the Philippines deliberately approached the Chinese ship in an unprofessional manner, causing a collision. The CCG claims the responsibility lies entirely with the Philippines. Inquirer.net Tigas na mukha. has sought the side of the armed forces of the Philippines regarding the latest incident, but it has yet to respond. Monday's incident occurred amid increased tension between China and the Philippines, especially after Beijing told Manila to first notify it before accessing Ayungin Shoal. Nako, hindi pa pwede yun. Hindi tatanggapin ng Pilipinas yun at hindi dapat tanggapin ng Pilipinas yun na magpapaalam muna bago pumasok sa Ayungin Shoal. Kasi pag ginawa natin yun at tinanggap natin yung ano nila, yung kagustuhan nila, parang inamin na rin natin at isinuko na rin natin yung karapatan natin mga tol. Kasi sumunod na tayo sa gusto nila eh. 'Di ba hindi natin kailangan magpaalam? Kasi unang-una, West Philippines ito eh. May karapatan tayo rito, 'di ba? At kung pro-China ka, sasabihin mong sundin na lang natin sinasabi ng China para walang gulo. Eh wala ka, 'di ba? Wala ka, hindi ka tunay na ano. Eh parang sinabi mo na rin o sa China talaga 'yan kasi kailangan natin magpaalam. Hindi, ipaglaban natin kung ano yung nararapat sa atin, 'di ba? A move that National Security Advisor Eduardo Año tagged as absurd, nonsense, and unacceptable. Tama. Both countries have been embroiled in a territorial dispute as China has been claiming ownership over the majority of the South China Sea, including the West Philippine Sea, through its so-called 9-dash line, which it later amended to 10-dash line to incorporate Taiwan. However, a July 2016 International Tribunal ruling that stemmed from an arbitral case filed by the Philippines in 2013 invalidated China's assertions. Yan no, 2016 arbitral award, hindi lang talaga yan inano ng dating presidente, inignore niya yan eh. But China has been ignoring the ruling, continuing its aggression and militarization within the Philippines' exclusive economic zone. Alright mga kapatid, eto, panoorin naman natin yung sagot ng AFP. No, eto sa News 5 Everywhere. Ang sabi rito, akusasyon na binangga daw ng PH supply ship ang isang Chinese vessel, hindi napapatulan ng AFP. Actually mga tol, sa mga bago pa lang dito imagine nyo mga tol, yung supply ship na ginagamit ng Pilipinas, yung madalas wina water cannon, yung kahoy,
Sa tingin nyo ba yung kahoy na yon babanggain? Yung CCG o yung barko ng China? Imagine that mga tol, para patulan pa ng AFP etong akusasyon ng China. Imagine that. Yung maliit na bangka natin, yung kahoy, babanggain yung isang bakal na barko. Di nagkadurog-durog tayo. Kaya nga yung sinasabi ng China mga tol, kalokohan yun eh. Well anyway, panoorin na lang natin tong balitang to. Hindi raw papatulan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang akusasyon ng China na binangga ng supply ship ng Pilipinas ang kanilang barko. Ayon sa AFP, mapanlin lang o deceptive ang pahayag na ito ng China. We will not dignify. Wala na eh, kasi wala talagang kakwenta-kwenta eh, no? Dagdag pa ng Armed Forces, ang tunay na issue ay ang illegal na aktibidad ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nauna Ayan oh. Sa mga pro-China dyan, kung may common sense kayo. Baka nga wala naman kasi eh. 'Di ba? 'Di ba sinasabi ng China, mga tol, na binangga daw sila ng supply ship ng Pilipinas. Tignan niyo naman tong bangka na 'yan. Sa tingin niyo ba etong bangkang 'yan babanggain yung CCG, yung China Coast Guard? 'Di ba? Imagine. Kawawa no. Engot na lang talaga maniniwala eh. nang iniulat ng China Coast Guard o CCG na sadyang lumapit ang Philippine Supply Vessel at binangga ang kanilang barko sa Ayungin Shoal kaninang umaga. Di rin daw pinansin ng barko ng Pilipinas ang warning ng CCG. Ba't naman kayo papansinin eh? Wala naman kayong karapatan dyan. Wala namang binanggit kung may nasaktan o may nasira dahil sa insidente. Di ba? Ang kulit. Eto naman mga tol, tuloy natin tong usapin na to. Naalala niyo yung reaction natin nung nakaraan? Nahuhulihin daw dapat ng Pilipinas o arestuhin daw dapat ng Pilipinas yung mga illegal na Chinese na papasok sa West Philippine Sea. Ayan, sabi naman ng isang eksperto o ng isang analyst, yung pulisiya daw na ganun ay hindi dapat gayahin ng Pilipinas. At saka isa pa, may kakayanan ba tayo? Well, panoorin na lang natin to, mula naman to sa UNTV News. Alright? We cannot stoop down to the level of China by violating the United Nations Convention. Yun pala eh. Yung pang-aresto na yan mga tolo, yung pag-aresto na yan sa mga non-Chinese o non-Filipino o yung ganong klaseng aktibidad ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Labag naman pala sa batas. Diba? Bakit? Panoorin na lang natin. Of the law of the sea. And the second question there, of course, second issue there is we have the capacity to do so. Wala naman tayong kapasidad na gawin yun. Direktang paglabag sa obligasyon ng mga bansa sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang banta ng China na arestuhin ang sa tingin nila ay iligal na papasok sa kanilang inaangking karagatan at ikukulong ng 60 araw o sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. Naglalaman ang UNCLOS ng mga karapatan at pananagutan ng mga bansa tungkol sa paggamit ng mga karagatan ng mundo. Ayon sa International Affairs and Defense Analyst na si Professor Renato de Castro, hindi dapat gumaya ang Pilipinas sa China. Tugon ito ng eksperto matapos tanungin kaugnay ng suhestyon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ayon sa mambabatas, dapat hulihin ang mga trespasser na Chinese at kanilang sasakyang pandagat kung papasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Tulad nga nung sinabi natin itong nakaraang reaksyon, ang tanong, kaya ba ng Pilipinas? Hindi nga tayo gumagante pag may water cannon sila, di ba? Kasi hindi natin kayang makipagpataasan pa ng ihi sa kanila. At hindi natin kakayanin makipagsabayan sa mga pambubulas nila. Tapos mga aresto tayo. Hindi natin kaya. Wala tayong kapasidad nun. Imagine that mga tol, di ba? Kapag yung Coast Guard nila nandiyan dyan at poprotektahan nila yung mga tawag dito, yung mga fishing vessels nila o yung mga militia vessels nila, darating yung Coast Guard natin na arestuhin sila. Water cannon yan o kaya matindi, darating pa yung mga warship nila. Yari na naman tayo dyan. Nang walang pahintulot. Gate nito, sa pamamagitan ng hakbang ay maipakikita natin sa international community na sumusunod tayo sa mga umiiral na panuntunan kaya dapat igalang tayo bilang isang democratic republic. Gayunman, ayon kay Professor De Castro,
Itinuturing na high seas ang EEZ kung saan pinahihintulutan ng operasyon sa malayang paglayag at innocent passage batay sa international law. Bukod dito, wala rin naman anyang kakayahan ng Pilipinas na mang-aresto ng trespassers. Yun naman pala eh. High seas siya at pinapayagan magdumaan o maglayag ang kahit na sino mang barko dyan, no? Kahit na barko ng ibang bansa. Maglayag lang pero yung pag-usapin yung pangunguha ng mga isda, pangunguha ng lamang dagat, pangunguha ng yamang dagat, eksklusibo yan sa Pilipinas. Pero yung pagdaan, kahit na sinong bansa pwede dyan. Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia, kahit sino. Kasi high seas yan. Hindi naman yan tipong teritoryo mismo ng Pilipinas. Kasi ang territorial waters natin, alam ko nasa 12 nautical miles lang di ba? Tapos ang exclusive economic zone naman natin, o yung may karapatan tayo at may jurisdiction tayo pagdating sa dagat, etong West Philippine Sea. So walang karapatan ng kahit na sino mang bansa ang mang-aresto diyan, mga tol. 'Di ba? Maliban na lang kung ang China papasok na mismo sa 12 nautical miles natin. Pwede talaga silang arestuhin doon dahil ano na yun teritoryo na natin yun, territorial waters na natin yun. Our economic zone is not our territorial waters. Yun. We Yun, kakasabi ko nga lang. treat our exclusive economic zone as high seas or international waters where freedom of navigation is allowed. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga kababayan kaugnay ng issue. Gayunman, pare-parehong nag-aalala ang mga ito sa magiging epekto sa mga susunod na henerasyon ng mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng West Philippine Sea. Kawawa yung mga susunod na henerasyon. Kahit nung unang panahon pa, inaapi na talaga tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sana 'Di ba? Nung unang panahon inaapi na tayo, hanggang ngayon ganun pa rin. Bakit? Kasi hindi nagpalakas ang Pilipinas Sinumulan na dati ni Marcos yan Marcos Sr., 'di ba? Nagde-develop na tayo ng mga sarili nating armas, sarili nating missile. Kaso, binagsak siya. Pinatalsik siya, mga tol. Umalis siya sa Malacanang. Ano na nangyari sa Pilipinas? Napag-iwanan na. 'Di ba? Walang na-develop, walang nadagdag sa atin, nabawasan pa. 'Di ba? Hanggang ngayon inaapi pa rin tayo. Hindi tayo umunlad. Daan sa magandang usapan, huwag maabot sa patayan. Hindi ko papayag na apiin tayo. Sariling bansa natin to. Rosa Licoz, 'Di ba? Well, tama siya, no? Hanggang sa mga susunod na henerasyon pa, mga tol. 'Di ba? Ang tanong, pag napalitan na si PBBM, kasi hanggang 6 na taon lang siya yung susunod sa kanyang presidente, wala, hindi pa natin alam yun. Pero sana naman, ipagpatuloy yung labang to. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.